Honorarium na mahigit sa 16,000 poll watchers sa Region 1 nasa mga election officer na ayon sa COMELEC 1. Kaugnay niya nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, 2 araw matapos ang eleksyon ay inaasikaso na ngayon ng COMELEC yung honorarium ng mga poll workers. Nakahanda ng honorarium ng mga poll worker na nagsilbi sa katatapos na eleksyon 2025. Mahigit 16,000 ang bilang ng mga guro na nagsilbing electoral board, bukod pa rito ang mga DESO at support staff. Tapos nang nagawa ang payroll ng mga poll worker. Ayon sa COMELEC, matapos ang election day, kinakailangan ng ma-release ang honorarium ng mga poll workers sa loob ng 15 araw. Dagdag pa ng COMELEC na ang budget para sa honorarium ay nasa mga election officers na ng iba't ibang bayan at syudad sa Region 1. May ilang bayan na bago pa man ang eleksyon ay ibinigay ng kalahating bahagi ng honorarium ng mga poll worker, habang may mga bayan naman na nagsimula ng mag-release ng honorarium ngayong araw. Lahat ng mga poll workers ay mabayaran na agad. In fact, gusto kong sabihin na may mga lugar tayo dito sa Region 1 na pagkakuha pa lang ng mga gamit is na ibigay na, or right after may balik yung nagamit ay nakapagbigay na ng honorarium yung ating mga election officers. Sa Mangaldan, Pangasinan, nakaschedule na sa Biyernes ang simula ng pamamahagi ng honorarium. Malaking tulong ito sa mga guro na nagsilbi nung araw ng eleksyon. Tentatively daw po this Friday, mai-release daw po yung honorarium. Malaking bagay po yun. At syempre, makakatulong po sa mga teachers po natin. Sa Dagupan City, excited na si Teacher Lavinia ng West Central Elementary School 1 na matanggap ang kanyang honorarium. Nagsilbi siyang third member ng electoral board ng eleksyon. Gagamitin daw niyang pangmatrikula sa kanyang masteral ang matatanggap na honorarium. Fulfilling naman po, and then yung sacrifice is doon po mismo yung pagod at hirap, pero nakaka-fulfill yung pagod na yun. Ayon sa COMELEC, mas mataas ang honorarium ng mga poll worker ngayong eleksyon. Pero paglilino ng COMELEC, nagakaltas pa rito ang honorarium tax rate na 15%. Chris, sa dami ng poll workers sa buong Region 1 ay may kanya-kanyang schedule na ilalabas ang bawat election officer ng kada bayan at ng kada syudad para matiyak na maayos yung distribution o yung release ng honorarium sa mga poll workers sa buong Region 1. Chris? Jasmine, paano naman yung mga miyembro ng mga electoral board na nagkasakit noong araw ng eleksyon? Meron ba silang matatanggap na assistance? Yes, Chris. Actually, Chris, ayon sa COMELEC, halimbawa na lamang sa probinsya ng Pangasinan na mayroong isang miyembro ng electoral board mula sa Basista na nahilo nung araw mismo ng eleksyon. Ang sabi ng COMELEC ay mayroong assistance na ibibigay ang COMELEC para sa kanila. Kagaya din doon sa isa namang electoral board sa part ng, I think, Ilocos Sur or Ilocos Norte na kung saan bago pa man dumating sa voting center ay naaksidente, sila yung mga kabilang sa bibigyan ng assistance. Actually, ayon sa COMELEC ay na-forward na ng COMELEC region yung report sa central office at waiting na lamang para doon sa possible na assistance na ibigay sa mga poll worker, Chris. Okay, maraming salamat Jasmine Gabriel Galban.